Kumusta po ang bawat isa sa ating pong paglilingkod sa Panginoon? Kayo po ba sa inyong paglilingkod kay Lord ay nandun kayo sa punto ng parang chill-chill lang? No? Kayo po ba sa inyong paglilingkod kay Lord ay nandun kayo sa punto na parang simple lang, no? Relax lang ang buhay? Or nandun po kayo sa punto na kailangan pagising mo sa umaga, gusto mo magpahinga, gusto mo munang mag-rest, pero pinipilit mo yung sarili bumangon sapagkat meron kang gampanin. No? Nandun ka po ba sa punto ng iyong relationship, ng iyong journey sa Panginoon na parang warla-warla ka lang? Mapunta doon sa gawain, sa hindi, okay lang. Ha? No accountability, no pressure, no stress. Or baka naman ikaw yung nasa opposite side, nandun ka sa punto ng iyong paglilingkod sa Panginoon na parang gusto mo lang malunod dahil sa dami ng obligasyon. No? Ako po ay masaya dahil full-time na po sa Panginoon, sa gawain ng Diyos. No? Pero sa kabilang banda, ako din po ay malungkot. Dami palang gagawin. Dami palang tatrabahuin. No? For the purpose na tayo po ay maging kabahagi at magkaroon po ng direksyon sa tulong po ng ating pong Exicom, parang na-realize namin, parang nagkamali yata tayo ng sabak. Kasi hanggang alas 11 yung aming mga meetings, no? Tawa lang yung ating bishop dito sa harapan. Saan man punto tayo, kapatid, ng ating paglilingkod sa Panginoon, I believe na ito pong salita ng Diyos ay magiging paalaala po sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Na serving the Lord with joy. Ang aklat po na ito, especially yung chapter 100, ang author po nitong Psalms actually anonymous. No? Pero most of the scholar attributed this chapter to David dahil po meron pong mga indicator of the presence ng style ni King David pagdating po sa pagsusulat. And then, meron din pong picture or parang visual ng larawan ng temple in which during the time of Moses and David, no, yung ark of the tent of the meeting, no, bagamat wala pa po yung actual visible temple na binild ni Solomon, pero yung pong mga tent of meeting during the time ni Moses and ni David ay actual illustration na po siya noong pinaka-temple. No? So meron na pong gate, meron na pong outer gate at saka inner gate, mga kapatid. Okay? Kaya kinontribute or inattribute po ng scholars based on the writing and the presence or the visibility noong larawan po ng temple. Okay? This book offers guidelines on how to approach God. Okay? During the time ng Old Testament, from the time of Abraham, the way that they approach God is by building an altar. No? So every time na na-experience nila ang Panginoon, they build an altar, they worship the Lord. No? And then by the time na dumating yung time ni Moises, they build the tent of meeting. No? And then whenever na bumababa yung presensya ng Diyos, sila po ay lumuluhod. No? Yung kanilang noo ay tumatama sa sahig in honor and reverence bilang respeto sa Panginoon. Amen po ba? Hanggang sa dumating po yung New Testament temple, nagkakaroon po ng pagkakatay ng hayop, no? Ibig sabihin, lahat ng ito ay ginagawa in reverence and honor to God. Pagdating po sa New Testament in modern times, ayan na, may mga ilaw-ilaw na, no? Nagrarakraka na. Ano pa? May talunan na, may tumbling pa. Hello? No? So this offers guidelines on how to approach
the Lord. Kung makita po natin, verse 1, sabi ito, make a joyful noise to the Lord. Kaya yung pong pag-iingay po natin, yung pong pagsigaw natin, that is biblical. Pagpalakpak natin, that is biblical. Making a joyful noise. Now, alam niyo po itong picture of a joyful noise. This is a picture na kung saan ang hari pag dumarating, no? Pag dumarating ang hari mula sa digmaan, mga kapatid, no? Ang kanya pong nasasakupan, yung nasa kanyang kaharian, ano man estado ng kanilang buhay, sumasalubong po sa daan. At sila po ay sumisigaw, Hail! Hail! No, kung ano man ang pangalan ng hari, mga kapatid. And so they are making that joyful noise. And alam niyo po, kapag may digmaan, syempre, meron pong namamatay. Amen po ba? Meron pong namamatay. Maaring kanilang kapatid sapagkat wala po silang choice. Kapag pinag-usapan po natin monarchy in the Old Testament times, wala silang choice. Pag sinabi ng hari na yung anak mo, yung asawa mo ay kailangan sumama sa digmaan, wala silang choice. Amen po ba? And so when they win the war, kahit na may mga casualties, sasalubong sila sa hari, sisigaw sila, making that joyful noise. Despite ng kanilang pain, na maaaring ang kanilang asawa, anak ay namatay, sugatan, they make joyful noise. Hello? And alam niyo po ba, even when they are facing the war, mga kapatid, of course, may mga tao po dyan na natatakot. Di ba? May mga lalo na pag hindi pag-aalong train, may mga naduduwag po. At ang gagawin po ng hari, mga kapatid, ay back and forth, no? Sisigaw, at i-encourage niya ang kanyang mga army at sila po ay sama-samang sisigaw, mga kapatid, hanggang sa ang kanila pong puso ay masindihan at magkaroon po ng tapang. Hello? That's the importance of noise, no? Shouting and making a joyful noise. Sabi ito, make a joyful noise to the Lord, all the earth. Ito po ay inclusive, no? Kahit hindi ka Israelites, kahit saan ka man sulok ng mundo, you have to worship and make a joyful noise. Amen. No? Kaya po tayo mga Pentecostal, sumisigaw, sumasayaw, no? Sapagkat sa ating pong pagsigaw may nangyayari. No, may nangyayari. Una sa lahat sa ating pong damdamin, nasisindihan yung ating pong pananampalataya na ilalabas ang ating pong mga kalungkutan, yung ating pong takot at yung ating mga pangamba. Amen po ba? No? Kaya ang hirap yung punong-puno ka ng damdamin pero silent night ka lang. Yung hindi mo mailabas. Okay? Pag ako po ay umaattend ng pagsamba sa aking pong bossing, siyempre, sila Baptist. No? So, hymnal. Bahala kayo dyan. Basta ako, Bapticostal ako. Papalakpak, tataas ng kamay. No? Bahala kayo dyan. Okay? At sabi ito, serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. No? The picture of Israelites, yung tinatawag nating Song of Ascents. Alam niyo po ba? Paglabas pa lang ng kanilang bahay, isa po itong Psalms 100. Paglabas pa lang ng kanilang bahay, sila po ay kumakanta na ng papuri sa Panginoon hanggang sa sila po ay aakyat unti-unti ng burol sapagkat mataas po yung Temple of Israel, no? Temple sa Jerusalem. Sila po habang umaakyat sa daan, lahat ay umaawit, sumasamba na sa Panginoon. Hanggang papasok sila sa gate, worshiping the Lord. Parang ang ganda siguro nung tignan, ano? Yung bang makakasalubong mo si Kuya Marlo, no? Nandoon sa highway, no? Makikita mo si Pastor Dante, nagmamarsyal, nagtatraffic. Bless the Lord, oh my soul. Tapos babagbasa natin yan, oh my soul. Papasok dito, naglalakad, kumakanta. Ang ganda siguro nung tignan. Hello? Lalo na pag nag-harmony na, no? Amen? No? Ang ganda po. They are ascending, no? Umaakyat, naglalakad, paakyat sa templo, papasok sa outer gate, hanggang doon sa inner gate, lahat sabay-sabay na kumakanta at nagpupuri sa Panginoon. Sabi ito verse 3, know that the Lord, He is God,
It is He who made us, and we are His. We are His people and the sheep of His pasture. Sabi ko nga, worship is anchored in relationship. Ang pagsamba po, katulad po ng pagmamahalan, nagkaugnay, doon po nakaangkla mga kapatid ang pagsamba. No? That when you love someone, sabi nga, gustong-gusto mo siya laging nakikita. Amen po ba, Ninang Nena? Or naiimbiyar na ka na? No, di pa? Uy, di pa siya. In love pa rin si Ninang Nena hanggang ngayon kay Pastor Boy. Di po ba? When you are in love, you would always want to spend time with the one that you love. Amen po ba? No? Gusto mo lagi nagmamadaling umuwi. Lalo na pagka may baby na. No? Nagmamadali ka na umuwi. No? Yung dating patumbok-tumbok, di na makatumbok eh. No? Gusto mo na lagi umuwi, spending time. Kaya sabi po rito, it reflects the relationship. Sabi ito, He made us, we are His, and sabi po rito, the sheep of His pasture. Alam niyo po ang pinapakilala dyan? Pag sinabi natin, He is the sheep of our pasture, ibig po sabihin, ang Lord ang atin pong tagapangalaga. No? He is our protector na kung anuman ang mga lobo na darating para gustong kainin, lapain ang mga sheep, siya po yung ating shepherd na nagpoprotekta. No? So, there is a reason to thank Him. There is a reason na papasok ka para mag-worship, para magpasalamat because kinikilala ka ng Diyos na Kanya. At dahil ikaw ay Kanya, Kanya kang iingatan. Amen? Kanya kang poprotektahan. Kanya kang papangalagaan, kapatid. Amen po ba? Kung kaya sabi ito, inulit po sa verse 4, enter His gate with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him, bless His name. Kapatid, may mga pagkakataon na maaaring antindi ng problema mo. May mga pagkakataon na para kang nalulunod sa obligasyon, sa responsibilidad. May mga pagkakataon na para hindi mo mahanap sa iyong puso ang tamang awit dahil sa tindi ng iyong pong pinagdadaanan. Kapatid, the reality that He is your God, that is enough reason to praise Him. The reality that God knows you and owns you and He bless you and He protects you, that's enough reason to thank Him, to praise Him. Kaya pag pupunta ka po dito, dadako ka sa pananambahan ng Panginoon, pero yung puso mo, hindi mo mahanap yung pong reason to worship Him. Just remember that God is your God. Amen po ba? And you can find the reason to thank Him. Just remember that you have been protected by the Lord since the day that you were born. And that is enough to serve Him. That's reason to bless His name. Number 5, sabi ito, for the Lord is good, and steadfast love endures forever. Sabi nga po natin, forever. Nung mabait ka, bless ka ng Lord. Pero nung pumalpak ka, bless ka pa rin ng Lord. Nung ikaw ay baby pa, mahal ka ng magulang mo hanggang ngayon. Nung lumaki ka, ang dami mong kalokohan. Sabi mo nga sa katabi mo, naging kulokoy ka din. Tama, mali. Di ba? Naging kulokoy ka din. Pero minahal ka pa rin ng iyong magulang. Amen po ba? Asaya po na salita ng Diyos, ang iyong kasalanan ay sing itiman ng ulap, pero ang pag-ibig ng Diyos ay sing puti ng snow. Kung ang iyong mga kasalanan ay sinlawak man ng dagat, ang pag-ibig ng Diyos ay sinlawak ng universe. Amen po ba? Wala kang kayang gawin na kapalpakan upang magpabago ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Because His mercies, His love endures forever, and His faithfulness to all generations. Ito pong talatang ito, mga kapatid, ay nahati lamang sa dalawang malaking themes
no? Number 1, how to serve the Lord. And number 2, why we should serve the Lord as it is. No? Paano ba natin paglingkuran ng Panginoon? At bakit ba tayo maglilingkod sa Diyos? Na kung paano dapat natin ito ginawa. Number 1, sabi ito, how to serve the Lord. Sabi ito, make a joyful noise. This is a command. That every time you are in the presence of God, you have to make a joyful noise unto the Lord. Ano pong ibig sabihin, mga kapatid? Hindi po para magsigawan lang. Yung pala, nag-away na, nagsabunutan na, no? Hindi po ganon. Ang ibig po sabihin, to make a joyful noise unto the Lord, that means to declare. To declare kung sino ang Panginoon. To shout of His attributes. No? Ibig sabihin, mga kapatid, inuutusan tayo ng music director, because definitely yung po sumulat nito is the director, no, in music, mga kapatid. No less than kung si David man ito or prophets of God or kung sino man siya, no? He is giving us command to make a joyful noise. No? Declaring. Pag sinabi natin declaration, kailangan mo sambitin, mga kapatid. Kaya hindi uubra, pakinggan niyo po ito, hindi uubra sa mga anak ng Diyos, sa mga worshiper ng Panginoon ang silent night. Because it is your first and foremost obligation to open your mouth and declare the attributes and the goodness and the works of God through you. Hello? Trabaho mong magsalita. Trabaho mong ideklara. Trabaho mong sabihin kung sino ang Panginoon. Trabaho mong itaas ang pangalan ng Diyos. Hello? Alam niyo po ba, babalik po tayo sa history, sa monarchy concept. Kapag ang isang tao, sa kabila na ang lahat ay tinataas yung kanilang hari, hail, hail, hail. Pag makitaan po ng bisor or sino mang head ng army na merong isang hindi nagtataas or hindi sumisigaw para sa kanyang hari, pwede ka pong i-accuse of sedation. Ibig sabihin, you are not supportive or you are not in unity with your king. Siguro po, kung titignan po tayo, every time na tayo po mag-worship, sino po kaya dito yung make a joyful noise? That's the reason why nagte-testify tayo, sino ba ang Diyos? Sino ba ang Diyos? Napakabuti ng Diyos sa buhay ko. Grabe ang ginawa ng Panginoon. It is all about Him. Sabi ng kanta natin kanina, it's all about you, Jesus. We have to declare, kapatid, it's not about your personality. Kasi ganito talaga ako eh. Hindi. You are given a command. Make a joyful noise to the Lord. Amen po ba? Kasi Hodang, hindi ka talaga mahilig magtaas ng kamay. Kasi Hodang, ayaw mo talaga magsalita. No. You are given the command. That's the way to serve the Lord. To make and declare kung sino ang Panginoon. To serve Him with gladness. No? Alam niyo po, tinignan ko, sabi ko, ang title is Serve the Lord with Joy. Pero nasa verse 2, sabi daw, Serve the Lord with gladness. Yung joy, in the normal conversation, at saka yung gladness, pakinggan niyo po ito, ginagamit mo siya interchangeably. No? Para natutuwa ako or nagagalak ako. So, ginagamit siya interchangeably. Pero kung titignan natin yung biblical foundation, pag ginagamitan po natin yung literary context, mga kapatid, alam niyo po, yung joy is the inner peace. Yung gladness is temporary and caused by outward. No? Katumbas po siya ng happiness. Okay? So sabi ko, Lord, kung we are to serve you with joy, bakit yung verse 2 nakalagay, serve with gladness? No? Ang susi po pala ay nasa verse 1 in connection dun sa verse 2.
Kasi kung titignan mo, not all the time, pakinggan niyo po ito, no? Not all the time, tayo po is in good sense or sabihin na po natin nasa tamang damdamin or sabihin natin, hindi sa lahat ng oras okay ka. Tama? Hindi sa lahat okay ka. Minsan may tama ka rin. Minsan talagang nasasaktan ka. Amen po ba? Hindi sa lahat ng oras ay in the mood to worship. Kaya pala, kung babalikan natin yung verse 1, doon po sinumulan. Make a joyful noise. No? Kapag pala ikaw ay sinimulan mo, sumigaw, sinimulan mo na ilaban, ihayag kung sino talaga ang Panginoon, it will affect you internally. Sa loob mo may mangyayari. No? It will affect you and it will cause you to be glad. Nakukuha niyo po ba ang punto? No? So, ibig sabihin, sa verse 1, para siyang trigger eh. No? Ini-ignite mo yung sarili mo para mag-cause, no? Sabi ko kanina, kung hindi mo mahapuhap sa puso mo, kapatid, i-declare mo, no? And it will affect you in the internal and spiritual level, mga kapatid. And sabi ito, magkakaroon po, no, ng reason, sabi sa verse 2, to serve the Lord with gladness. So, interconnected yung iyong expression at yung inyo pong reason. Hello? Interconnected po yan. Okay? At sabi po rito, serve the Lord with gladness, come in His presence with singing, enter His presence with thanksgiving and praise. So, how to serve the Lord? Una, declaration, make a joyful noise. Nagkakaroon po ito ng impact, no? Naapektuhan po yung iyong reason, yung damdamin. Nagkakaroon ka po ng gladness. And sabi rito, it will be expressed through singing and thanksgiving and praise. Kaya sabi ko nga, ang isang mananampalataya na punong-puno ng presensya ng Diyos, hindi na kailangang utusan ng isang leader. Sabi ko, siguro nakakatulong sa Israelites, no, yung bang paglabas ng bahay habang naglalakad, paakyat ng temple sa Jerusalem, ng Temple Mount. Siguro padating nila doon, puspos na sila. Kasi punong-puno na yung kanilang puso ng His love endures forever, bless the name of the Lord. Habang naglalakad, punong-puno na sila eh. Kaya padating po sa temple, puspos na po sila, kapatid. Hindi yung nasa bahay ka, aligaga ka, maglabang, sampay. Padating mo sa church, lakta na. Tapos habang nasa church ka, naku yung sinampay ko, naku yung bayarin ko, naku. Ang dami pong ginagawa ng kaaway para i-snatch yung pong joy sa paglilingkod. Kaya kung alam niyo po, kung ang Monday hanggang Saturday is everyday battle, ang Sunday po is a battle, no? Between, kung ibibigay mo ba yung time, yung whole heart, yung mind, yung strength mo sa Lord, or ibibigay mo sa ibang bagay. No? Na habang ikaw ay nariyan, nakaupo, habang ako ay nandito, nagsasalita, naglalaban sa iyong isipan, ang mga salitang pumapasok, mga kapatid. Yung salita ng Diyos at ang salita ng nanay mo. Hello? Naglalaban sa isip mo yung atensyon. Kung papakinggan mo ang salita ng Panginoon, or ikaw ay mag-Facebook, mag-messenger, or mag-mobile legends. Naglalaban, mga kapatid, no? Yung pagkakataon na kung saan bubuksan mo ba ang iyong puso para sa Panginoon, or bubuksan mo ang iyong atensyon sa ibang bagay. Serve the Lord with gladness. Yung hindi ka pupunta dito na iba ang nasa damdamin mo, kapatid. Hindi ka pupunta dito na wala sa Panginoon ang iyong focus.
Amen po ba? No? Pupunta ka dito para ipahayag ang pangalan ng Panginoon, magpasalamat sa Diyos at magpuri sa Panginoon. Sabi po nito, our behavior before God measures and reflects how deeply we honor Him. Ulitin ko po, ano? Our behavior before God measures and reflects how deeply we honor Him. Kung halimbawa sa mga magulang, mga nanay, ilan po sa inyo dito yung habang nagsasalita kayo, yung anak niya man, ilan po dito? Ay, wala. No? Pag nagsasalita kayo, sasabihin, ay, Genevieve ba? Ano sasabihin ni Genevieve? Ilan po sa inyo yung nagagano na po ng inyong mga anak? Oy, aminin. No? Ano po nararamdaman nyo? Or ilan po sa inyo, habang kayo'y nagsisermon, yung anak nyo nag-earphone? Ha? Di ba nakakairita? No? Yung behavior nila sa harapan nyo, no? Alam nyo po, gano'n din po tayo sa Panginoon. How we behave, it reflects, no, yung pong ating paggalang at pagkilala sa Panginoon. Number 2, why we should serve the Lord with joy and gladness? Sabi to, because He is God. Sabi ko kanina, kung wala tayong mahanap na rason sa ating pagpuri at pagsamba sa Panginoon, ito po, sapat na. He is God. Ayun po ba? He is God. He is our Creator. Yung pong sinasabi yung utang na loob natin kay Lord ang ating buhay. Kung bakit po tayo nag-exist sa daigdig na ito. Kung bakit po kayo nagkaroon ng magandang asawa, gwapong asawa. Kung bakit po kayo nagkaroon ng mga gwapo at gwapang mga anak. No? Yung iba, pastor, yung akin salbahe. No? Utang po natin sa Panginoon lahat ng bagay na tinatamasa po natin ngayon. Amen po ba? At sa katotohanan lang po, kahit po yung ating mga pagsubok, ano po sinasabi ng Biblia, ipagpasalamat natin sa Diyos sapagkat meron po siyang magandang plano. Amen po ba? No? At ang katotohanan na sinasabi ng Biblia, sabi po ito, He is our God, He is our protector, He is good. He is good and His steadfast love endures forever. No? His faithfulness to all generations. Sabi po ito sa facts, today's generation is enjoying God's blessing because of His faithfulness. No? Maaari pong sabihin po natin, parang sa panahon ngayon, ang tindi na ng kasalanan. Pero bakit parang lumulubos din yung pagpapala ng Diyos? Alam niyo po ba, sa henerasyong nauna sa atin, grabe po ang pagka-devoted sa Panginoon. Amen? Grabe po ang pagka-devoted sa Lord. Grabe po yung kanilang pagluhod. Grabe po yung kanilang pananalangin. No? Kung babalikan po natin ang history ng early first or first church, mga kapatid, down to the centuries to come, grabe po yung kanilang devotion at commitment sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? And we are enjoying the blessing of God, God's faithfulness, without realizing na yun po ay dahil sa kanyang katapatan sa mga lingkod niya na nauna sa atin. Amen po ba? Nai-enjoy ng Panginoon ang blessing, nai-enjoy ng Israelites ang blessing, pero kanino po yung pinangako? From the time pa ni Abraham. Amen po ba? From the time of Abraham down to Moses, Isaac, at sa mga sumusunod po na mga henerasyon, nanatili po ang katapatan ng Diyos. Kahit gaano katigas ang Israel ngayon, still they are enjoying the blessing of God because of His faithfulness. Amen po ba? Kapatid, gusto mo po bang ma-experience ang blessing? No? Hindi lang sa'yo, kung hindi down to your generation. No? It is always about the faithfulness of God. No? And kapag tayo po ay naka-incline, tayo po ay nagsiserve sa Panginoon, the Lord will always be faithful
to visit and bless your generation. No? Sabi nga, kung ang kasalanan, meron siyang hold sa generations, no? From first to third and fourth generation, meron pong tinatawag na iniquities, mga kapatid. Ganon din po ang katapatan ng ating pong Panginoon. Amen po ba? The theology of the text, God deserves worship and reverence. No? Ito pong ating pagpunta, kahit mabagyo, ito pong ating pong paggising sa umaga, kahit ang sarap-sarap magtalukbong sa kumot, alam niyo po, ito po ay dahil naunawaan mo kung sino yung sasambahin mo ngayong umaga. Amen po ba? Dahil naunawaan mo at kilala mo ang Diyos na karapat-dapat ng iyong pagsamba. Kung kaya gumising ka ng umaga, nagsumikap kang pumunta dito kahit mabasa-basa ka sa ulan because you know that God deserves your worship. God deserves your reverence. The worthiness of God does not depend on our circumstances but on His attributes. Ano sabi dito? Yung pagiging karapat-dapat ng Diyos, hindi tungkol to sa sa circumstansya ng buhay mo. Hindi to nakadepende na, ay Lord, 20 pesos lang muna kasi ito lang yung pwede sa'yo ngayon eh. Ay Lord, ano na lang muna, 1 hour na lang muna maibigay ko sa Sunday kasi para sa iba naman, yung iba kong oras. Ay Lord, pwede bang 5 minutes na lang munang bigay ko sa iyo ngayon kasi masama ang ano ko eh, wala ako sa mood. Sabi dito, yung pagiging karapat-dapat ng Diyos ay hindi nakadepende sa iyong sirkumstansya sa buhay. Kung hindi nakadepende sa kanyang pagiging Diyos, sa kung sino siya at kung ano siya sa ating mga buhay. Amen po ba? At sabi po rito, God cares to His people. His attributes manifested to our circumstances. Sabi kanina, yung pagiging karapat-dapat niya hindi nakadepende sa ating sirkumstansya. Kung hindi sa kanyang katangian. Amen po ba? Pero yung kanyang katangian ay nagmamanifest at naipapahayag sa bawat sirkumstansya ng ating buhay. May sakit ka, kailangan mo ng kagalingan, God is our doctor, our great healer. May kulang ka, hindi ko pa sinabing kulang-kulang ka ha. May kulang ka, may pangangailangan ka, God is our provider. He is our Jehovah Jireh. Amen po ba? Whatever circumstance that you are, His attributes will manifest in your circumstances. Amen po ba? And the Lord is worthy to be served. He is worthy to be praised. Kaya dapat po yung response natin sa Panginoon, we will worship Him, we will serve Him with joy, with gladness.